Maing udto Sugbo, maing udto Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines din itong iyag-yag o gibisto ang mga abuso. Atong tabangan og pangita og solusyon ang inyong mga problema. O labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad. Adlaw karon nga Miyerkules, October 4, 2023. Ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong pagpaniudto kaninyo tanan mga higala. Kanang before mi mo proceed ni Luigi, mangayo mi og dispensa sa mga nangaon karon kay ang problema nga niabot sa ato karong adlaw, problema sa basura Basura. dinha sa Lapu-Lapu City. Oh. So kanang dili man ni siya ang videos namo dili man kuan, but at Dili. least makita mo sa gravity sa problema. O kada mo nang hinaot nga sawaan mi ninyo sa inyong pagpaniudto karong adlaw kay daghan-daghan tagisgutan diri sa atong tulumanon o dinhi sa Beyond the Headlines kining ato sang lakbitan Mildred kining pahamtang na sa aumento sa plitihan, provisional fare increase piso nga aumento sa plitihan sa atong mga pampubliko nga mga sakyanan dinhi sa tibuok Pilipinas. Makauban na to unya si Director Monte Alto sa LTFRB aron mapasabuta unsay pasabot ni anang provisional nga 1 peso increase sa plitihan. Say pasabot hantod na abanay time frame ang kung provisional lang ihatag or unsa ba na siya, while or until lang ma-resolve ang petition sa mga transport operators sa katong 5 pesos nga increase nga ilang gipangayo. Dako-dako na gyud nagipangayo nila di ba kay nagsige naman og saka ang mga presyo sa atong produkto nga petrolyo. Although this week mi us-us ngadto sa mi us-us og bali 2 pesos ang presyo sa gasolina pan misaka pod ang presyo sa diesel. Okay, atong sugdan ang atong discussion karong buntag kining problema sa basura dinha sa Villa Rufina Subdivision. Duol ni sila sa gihimo nga transfer station sa Lapu-Lapu City Government. Apan sa pagkakaroon ilang kita nga murag dili naman ni transportation, transfer station pero mura naman siya og open dump site. So Ang transfer station is kanang para sa basura. basura gid ang transfer station. Okay. Kanang gikan sa material recovery dadun siya sa transfer station kay segregated na ta siya. Kanang naa sa transfer station mo na naihaw ngadto sa kanang Dumpsite. sa landfill. Lang. Kay ang kanang naa sa transfer station mo man ang kanang dili recyclables, dili malata, so for disposal gid na. Kay gisegregate naman na didto sa katong MRF. Okay. So kauban nato rong buntag ang secretary sa Villa Rufina Subdivision Homeowners Association nga si Mr. Charlie Climaco. Sir Charlie, maayong udto. Yes, mayo og to kaninyo sir, ma'am. Okay. Sir, nakadawat mi nga nagpadamo og reklamo ngadto sa EMB, sa Environmental Management Bureau as early as August 25. Yes, ma'am, tinuod na. Unsa may resulta atong inyong gipangayo nga investigation, sir? Actually kaning request, ma'am, is murag balik na ni. Okay. Kay kaning ang concern way back taon-taon na gid siya, ma'am. Ang among pag-antos diri sa Villa Rufina. Okay. Almost 3 decades na among pag-antos. Then 20 years na ni, sir? What? yes, almost 3 decades na among pag-antos ng basurahan na. Then I just talked my office last year. Okay. Mo na gi-revive na mo ang mga claim kadtong among mga reklamo sa previous na mga officers. Then nakita na ako natoy recommendation before, but wala na lang mi nag-mind kay murag dugay-dugay na gid to. Then last year lang, last July, ni send mo letter sa LGU sa Office of the Mayor. Actually, nipalugin mi sa protocol gikan sa barangay to mayor. Then bahin among reklamo. Then so far ang among letter sa mayor, I don't know kung nabasa gid ni Mayor Ahong, di forward sa Sendro. Then Sendro is together with EMB nag-arrange og meeting nga bahin ana mo discuss ana. Then based sa gidiskussan ato is about sa mga countermeasures ilang buhaton na pod. Si murag same repeated ra gihapon nga countermeasure as before. So among kuan nga ni commit sila based sa minutes sa ilang gihatag is starting August 2022
ila gyud sugdan every kuan kuno paspasan gyud kuno naghawol ang pag-transfer sa konsolasyon sa maong kanang mga basura Mm-mm. aron madali wa na kuno kuan wala na kuno mga problema na mo later. So nito sad mi kay gitagaan mi nila og proof nga purchase order kuno hayto sa new nila nga kanang contractor nga kuno sila nakabang contractor. So amo lang tong kuan. Then until this year ni follow up mi wala man lang gid gihapon, maura man gihapon. Mm-mm. Then ang baho instead nga kanang kuan sig nagpermanente naman gid noon, then nakita sad namo ang basura instead nga mo gamay Nagkadaghan. mga almost 2 meters kapi naman sana ang paglapaw sa pader. Mm. Duol gid adjacent gid kay mi ma'am sa anang amo kanang dam site Okay. kay amo ang ginanang kuan. So mao tong ni follow up mi balik. Then si EMB sad amot lang sad kaning sa EMB side nga side kung unsa gyud kay at during that time mag-follow up mi moingon lang sad siya amo na gyud gihatag tanan ang recommendation didto sir naa na sa Office of the Mayor naa na gyud ang LGU gyud mo implement ana. So wala man gyud mi proof nga ko gilihok gid to nila din niingon mi sa taga EMB kung in kaso naikuan ana kanang paibaw ami. Mm-mm. So mubaho nga time kanang during sa gabi perting baho amang gyud. Then kanang ilang in charge diri sa sentro Miss Hilin Mandal, we used to call kung tawagan kay mga tawagi lang mi kung baho. So tawagan lang namo nga na mutubag lang sad siya. Then kung nay sometimes man mga notice namo nag-aso kung paibaw siya wala lagi na sir wala na gaso niya wala yan mo deny lang siya nga wala. So just send us the screenshot sa Messenger. So mangitamot sa taon niya makasend pero dili sad gyapon basahon. Oy. Then dili gyapon makita so wag gyapon action. So during our meeting sa homeowners among gisabutan nga invite lang namo representative sa Senro Mm. si Miss Mandal, then at that time sad si Dr. Oporto, then informal letter addressed to Attorney Almendras. Mm-mm. Gi-acknowledge among letter nga mo na patinon, then it so happen nga wala gyud nito nga namo wala mi tuwa. Wala So, okay. Ang among gikuan nato wa na gitay choice ani murag ibaliwala ra man ta kay gamay ra man tang kanon good gamay ra man tang pundok. So wala mi laing mahimo, so balik na sad mi sa EMB. So ang EMB sad once motawag mi moadto na sad sa amoa mo survey anawon sad siya amo nang isip balik sir mo na motong lately last August Mm. mo to ni kuan gyud ko sa EMB nga being kuan sa environment mandate sa gobyerno sa diri sa Pilipinas kamo man gyud na mga katungod ana bahin ang environmental problem. So di man siguro lisod kung mangayo mi og kanang report tagain yung report kung unsa yung report. So mao to nihimo sila report but it takes 1 month sa dusa na signaturan sa Uy. regional Sa director. AMB. So Oo. mao kay sige kog follow up sir, we drafted your request pero for signature pa. So Uy. na-realize kito na send sa mo through email and by end of August. So then kamot mi nga as proof nga amo sang mapahatod sa Office of the Mayor nagpa-receive na sa among copy. Mm. So gi-receive last September po 8 ang amoa. Din gitrack sad nako ang sa AMB side sa ilang gisend September 1. Din 2023 nadawat ni sa tanan, Sir September Charlie? 1. Ma'am? Yes, ma'am. 2023 ni tanan? 2023. Okay. Ang amo ang copy nga giparnish sa Office of the Mayor na receive October 8. Ang sa EMB gitrack nakita nako through LBC ang tracking na receive sa nila September 4, Okay. 2023. So nagwonder ko kay last time na topic sa one of the station nga si Mayor gi-interview kung aware ba siya nakadawat pa siya later. Kunya nagingon man nga wala ko na siya kay Bao. The last week siguro to last week. So Mm.
how many di unsa ka ng mga suwat kana yung mga concerns di ID mabot sa iya ha unsay asa din dia kutob mo na siya mo na among gikuan din ko sa among gikasabutan diri sa among association nga wala naman tay so siguro ani kay informal way atong pangitano paagi nga na so mudangop ta sa media masing matabangan ta ni atong problema Okay. kay last week lang Ma'am Sus sir kanang perting bahua magbinantagay ng bako sige kalkal diha mao nang na video siguro nakita ninyo nga murag sa among side murag desperate na sad mi ba Aha. kay tiyaw mo almost 3 decades ana lang problema halang gyapon nagkalalay ng mga sakit among nahiaguman ako gani na hubak ubos ipon di mawagtangan rhinitis then kuan ang uban sa damo diha nga nagpuyo why choice gipanggiba pang ilang mga property gipamaligya ang uban through pag-ibig gi-foreclose na lang kay di man gyud magwanta di gid sila kagwanta. Sir, ang inyo ra Oh. bang subdivision mo oy duol dinhi nga area oy naapay laing communities? How big is this? Sa amo ma'am Oo. actually karon kay ni hinahinay na before gyud na ana kadtong way back mga 10 years ago siguro apil ang St. Joseph Mactan tanan palibot diha grabe gyud ka kuan murag ni arang-arang na siya wala na may burning so na magdaob gyud grabe kuyawan lagi mo say bombero diha mosud bombero diha kanang asaritan og Respond. tubig. Oo. Then pero na murag ni gamay na kuan na siya atong lately lang mao na lang na ang among pinakakuang gid karon kanang baho kay kami man gyud direct nga apektado gyud kay kami may padira man gyud naka pagitan sa amuaw kanang sa dam site mao kami gyud ang igo. Pila ka membro ba or pila ba ka households ang anaa diha sa maong subdivision ninyo, sir? Sa karon ma'am kay ang uban na malhin man jud or mga nani mga Why ni 60 Dugay? plus. Oo. Oh, mga 60 plus ma'am. 60 plus. Kami na nagwanta kay wala man taon may kadangpan ma'am wala man. Ay Mga kabalinan. pobrera man sa taon may Oo. kapaingnan. Pero Ako aside klaro sa mo ingon. aside sa Klaro, inyong ma'am. subdivision, sir, aduna bay laing mga subdivision or mga balay-balay near diha gyapon sa maong unsa ba kadako ning maong transfer station? Pila ni ka Dako hektarya? dako. Di sa din ako ma-picture out mamay kay di wa mo ko musuroy gid sa luyo kanang tuyok gid ana ba. Kuan gud kay naka-close nakakuan man na say naman ni pader Nakapader, nay oo. open na din di ko ka dili mi kadto kay but before sa bago pa lang ko diha mubo pag yun kay naman mabutangan namong hagdan ba mutanaw namo din sa ubos mubo pag yun kaayo ang basura Pero kadtong Pero karon Oh. base sa video makita Karon. ninyo ang basura. sobrang lapawan na gyud Nagpungtod naman. din naman guni siya kuan sad kanang nasa 10-year plan nga gikuan sa previous administration ani amo samtang gikuan kung unsa na status ato kay ni lapse naman siya last year nga kanang completely last year wala na gyud basurahan diha close na gyud mo sa na among gipanghingos nga asa o unsay purpose ato kung napadayon ba to wala sad mi kapangutan-an kung unsa kay nag-change og administration wala sa kay bawo pero naagid to sa master plan nila na ako'y copy ana. So karon sir, ang kani diing maong di ba ang transfer station sir kay mao ra man ang temporary ra man gina siya. Less than pila ka number of hours ra man gina dinha di man gina us ka buwan ka tuig. Ay di mao ni ako pagsabot ma'am. Mao ni ako pagsabot ma'am pero how kang every time every morning kanang magawas ko padung sa trabahoan ay ko masugatan nga mga truck going sa didto sa dam site going gid padung didto ba nga mabaho kay mga karga. So ana siya ba ko asa man gid asa sa gid siya kay ko din last time nangutana bitaw ko kang Miss Helen Mandal nga can you show us the logbook kanang inyong sa gwardiya didto kung unsa gid nanood diha di man sa sila kapakita. So kani dapat unta mga non-biodegradable no kanang di malata nga mga basura nga for the landfill na gyud pero kung abutan ni siya inani kataas labaw na unsa man ni kataas ang kaning coral pila Mga ni 10 meters man siguro I don't know basta taas-taas siya ma'am kay
Sa previous administration na naman may daan pader. Mm-mm. Then ang previous administration nihimo sila og laing pader kay katong paguna man to amuha kay kuyaw man to ma-collapse diri sa among paduong tungod anang basura. Nihimo sila og taas. Then mao lagi to nag-expect me kay ang gikomit sa mo nga dili pala pawon gyud ang basura. So ang Then kani sa karon mo karon nilapaw naman sa okay. sobra man Karon sir kalapaw. murag double na ni nga pader ang katong karaan o katong bag-o Oo. nga gihimo. Okay. Ang karaan sa amo ang gido subdivision namo. Okay. Then murag nag-crack man to nag-collapse kay Mm. taas naman gud. So ilang gihimuan og lain. Okay. Manang kuha na siya taas. Ah, Then mao karon nilapaw naman sa gigmayo. Then kung transfer station okay ra gid sa mo akong dili gid baho ma'am. Ang pinakakuang gid karon ang kanang baho gyud kay kuan man gud kuang gid kay sa among health. May lang ko kay sa amo ang nagtrabaho kay adlaw makaligkahay mi pero ang among pamilya in taon nga naa didto nabilin Tibok hangga adlaw. buwag sila choices. okay. Mao na siya. So, ang pinaka-issue gyud diri is aside from the non-biodegradable nga angay ra unta diha na ay nakagul nga di nga mga malata nga basura. Amoy Oo, nakapapao. kay unsa may mo create og baho sir, di baka namang malata gyud. Kung non-biodegradable di man naman ni maho. Okay. Ang malata man gyud. Oo. Manimaho siya og samot ini kagabi Sir Charlie no kanang kung magkalkal sila kanang ipatag kaning bakho mo nang every time Ah. magud mo kalkalo ng basura mo alis bugid niya siya mo nang Ah. mo baho gyud niya labi na sige Mm. tuwan karon. Another Oo. problem ani ang drainage, ang tubig. Kumusta man yung Ang, tubig ang diha? Mao sad. drainage aning maong gikan sa basura asa mo ipadung. Mamanggani kanang na kuyawan sad gani mi ma'am kay among mga homeowners ng uban nagreklamo na yung mga bitin nga manggawas Uy. murag kuyawan ba. Yun ko basig tungod sa basura gikan ana gani. Okay. So nakuanan pod mi gyud ana. So mawag gyud lahi among gihanyo nga ma-close gyud na kay as far as we know nga out of the big cities here in Cebu. Lapu-lapu na lang gyud na ngani. Okay. Mao gyud among gipanghingusgan nga hinaot nga madungog untang among problema ma'am. Okay, Sir. sir, unsay panawagan nimo ni Mayor Ahong ini inyong problema nga inyo naman gining gipadangat niya karon nga naa kay chance na interview ka na mo. Kung manawagan ka ni Mayor Ahong unsa man imong panawagon ni Mayor Ahong ni ani Sir Charlie? Yes sir. Honorable Mayor Ahong, mayong adlaw kanimo. I don't know kung nadawat nimo ang among mga suwat nga gisend sa imuha or wala gid ka tinuod ka kakadawat. Kani among problema dili gid ni personal na mga problema kat bala environmental problem gid ni maghangyon kami nimo nga isip pinaskuhan na lang namo nga ma-close gid temporary kaning temporary transfer station yo ma-close gid sa hingpit nga wala nagay baho nga mugawas naot nga imuming paminawon sa among mga pangindahay da nimo isip usa sa lumulupyo dinhi sa Opon dinhi sa Lapu-Lapu Okay. kay ang atong syudad kay baw ko dako kay mga improvement gitawag na tag resort city pero saan pagka resort city kung natay dam site diya sa tunga so lain sa kay paminawon so hopefully nga tagaan ta nimo og concern ang among mga problema ngayon nani salamat kanimo Mayor. Okay. So hinaot nga madunggan sakto to imo ha Sir Charlie hinaot usa ni kadakong pinaskuhan ni Mayor Ahong sa mga residente diha sa Villa Rufina subdivision ug sa mga silingan ninyo nga mga namuyo dinha no kay kung transfer station lang unta ni gyud nga transfer station dili sad tuod sakto inani ni siya kamo panimaho nya ug nganong kung transfer station ug nganong niabot na nig inani kataas ang pile sa basura. So, mao ni ato ning diskusyonan karon Sir Charlie. Base sa Oo. investigation nga gihatag sa EMB7, ang ilang nagkandak gyud sila og investigation niadto gyud sila sa kanang maong lugar Sir Oh. Charlie niadto gyud sila no diha sa inyo. The retaining wall is approximately 10 to 15 meters from the subdivision. So Uy. unsa 10 to 15 meters gikan sa Sa subdivision. subdivision. So ang retaining wall. Dol biya gyud po na ha. Oh. Ano naon? Di mo alis po dilim na siya may boundaries Wala alis bugol. boundary. So ang transfer station base sa maong investigation report Mm.
ongoing dumping kay giadto man nila ang transfer station, so there was an ongoing dumping and collection of residual waste was observed Uy, during the inspection. Minimal foul odor was perceived at the time. minimal ha. Oh, and transfer station receives residual waste from the Central MRF kaning material recovery, Recovery. facility. This waste come from public markets, Oh. residences, public offices, roads, and other public places. Sus. According to Mr. Lotlot Garillas, siya ang area guide, 7 trucks were used to transport the waste from the transfer station to the sanitary landfill Landfill. daily, while 5 trucks ang mukolek sa waste from the household to the transfer station. Mm. He also said that they prohibited the burning of waste within the transfer station. However, there is the possibility that instances of burning came from junk shops near the vicinity. Ah, Tinuod ti sir nga naay mga junk shop near sa inyong area? Pero nga Na, magsunog sa man Daplin ang, Lab- mo na. pero nga Junction. magsunog man ang junk shop? Mauna siya, mama, akong problema, nganong di sila kadakop anang mga junk shop nga sa Daplin nga magsunog-sunog. Nga ilaman sa unta ng obligasyon. Kay dili man sa ang kami mo badlong ana nila. Basi Yeah. ka na mo sunog ang mga tunaw siguro, Mildred. Okay, but gamay ra sa kay na siya kung magtunaw lang kag rubber, that's Oh. too small nga mo-cause siya ma-alarm siya nga makita siya nga dako nga sunog Or from, basi, from outside. what if that's methane? Can be kay kung mag-dump ka every time mag-dump ka mo Oh. produce man na og methane gas. Oh. Kaya So- madakpan sa junk shop. Pero kung mo nang storya ka, Hindi Mildred, madakpan sa junk shop. Kaya ang junk shop is Layayo. outside the transfer station. So Kung it's madakpan na- impossible. kung madakpan na, masunog yun ang junk shop appeal. Di ba? Kung, no, murag, dili gid siya ma-connect sa junk shop. Kung methane gas na normally mukos gina siya sunog. Kay all- even ka nang sa transfer station nga gi-close na, close na ha, wala Oh. na gidump diha sa inayawan. From time to time naman gid siya yung mga burst. Mo gawas yun. Na-burst. So, Oh. nagi fire department nga mo put out sa fire dayon. Oh. Now, in the investigation sa DNR, it was observed that the quantity of waste stored in the transfer station has significantly increased Mm. compared from the last monitoring. The Oh. overwhelming volume kuno of collected garbage and the irregular collection of private haulers caused the increase in quantity of Kanang waste. gitanding kuan period, Mildred, kanos sa aman nagibutang ba Wala diha? man gibutang diri, but kung ibutang nimo nga let's say last monitoring nila unsa man last year or unsa last quarter, pero if there's a significant increase, that explains why nabundo to ang basura. Oh, mo nang giingon ni Hotfoot diri na day bukid sa upon. Oh. Yeah, ang heavy equipment was not operational and waste pickers were not observed during the inspection. Okay. No burning of waste observed in the time of inspection. Sa Mm. time, okay. Nag-meeting sa DI ni sila attorney Sir Charlie kani si attorney Danny Almendras mo na siya ang city administrator sa Lapu-Lapu ug ang kaning team sa DNR. According to na-meeting attorney siya. according to attorney Almendras sa maong report sa DNR, the city already conducted remedial activities to prevent the foul odor and the proliferation of flies in the transfer station. Mm. They plano sila Plano. to strictly implement the segregation at source to Mm. reduce the waste disposed in the landfill. Mm. Residual waste in the transfer station significantly increased because of the inability of the heavy equipment and irregular collection of private hauler. So murag gi-accept ni nga na ni nga problema. The LGU of Lapu-Lapu already processed the request for additional hauling services. Mo siguro ni imong giingon Sir Charlie nga naanay PO for the kaning muhaul sa transfer station to the sanitary landfill. Mm. Now, si Sir Charlie, na-interview sad siya sa kaning katong ginaghimo sa investigation nga mao lagi iyang katong sulti ni Sir Charlie nga dili naman ni transfer station, it's more of an open dump Open site. dump na na. Nya, nakabaw man ta nga under the katong ecological Solid and waste solid management. waste management, open dump sites are prohibited. Oh. Dugay na in town kay nang gidili. Oh, 2003 pa na. So kung unsa man ganing na. Now, here are the remarks sa kanang investigation. Shows that the transfer station operates as an open dump site Hala. since it
does not comply with Republic Act 9003, 003. Article 6, Section 39, known as the Guidelines for Controlled Dumps, the following does not met the minimum consideration for establishment of controlled dumps. Oh. There was no regular inert cover, tabunan na Oh. siya nimo, surface water and peripheral site drainage control, and post-closure site cover and vegetation. So kinahanglan tabunan gid na siya, Mildred. Yes. Okay. So, mo ni ang recommendation sa EMB sa City Government of Lapu-Lapu. Okay. Yun, murag, angay na siguro na, Kajut kay Sir Charlie, kay Murag. Yes, okay ra ma'am, okay ra ma'am. murag, angay na siguro na ikuan, pahinayan lang siguro, Mildred. Okay. So, base sa recommendation sa kuan ni sa EMB, Ah, ang City of Lapu-Lapu is directed to fast-track the plans of directly transporting waste from source to landfill. So murag sa base sa atong makita kay ato pa maning September 27 gikuha nga video, dili siguro to siya, wa siguro to siya natuman kay bundo man gihapon. Oh. Di ba? Di ni madag ka ng pila lang kaadlaw siguro nimo kuan Immediately close the transfer station and implement the safe closure and rehabilitation plan. Murag wa sa di siya nahitabo. Implement the mandate of Republic Act 9030 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 and must strictly implement segregation at source and segregated collection. Continue to comply with the commitment made during the technical conference last July 6, 2022 pa. Dugay na. Furnish copy of this report to the Office of the Mayor and City Administrator. So apparently, kani siya nga report, ato pa ni siyang 2022. But kani siyang video nga atong makita karon this is September 27, 2023. So what has happened in 1 year? Makita nga wala na patuman tong na-agree sa EMB sa technical meeting nila with the City Administrator's Office. So, kanang Sir Charlie, unsa man Yes, ang ma'am. plano aside sa pagduol sa media, unsa may laing plano sa Homeowners Association ining inyong problema? Kami ma'am kanang sa pagkakaron mao ra gid na namong pirmi gi sabutan kung unsay next step namo, then ang EMB man gyud among sigig push ani kay ilamang niyang jurisdiction kanang bahin ng environmental man gud. So Okay. kung moingon sila nga it's up to the LGU sa pag-implement, pero I think nama siguro gahom ang EMB o DNR nga mo impose og penalties sa ilaha kung di sila comply. Oo, sakto. Da. It's a violation man sa kanang law good. Atong follow-upon ang EMB ani Sir Charlie kung kay nihatag naman sila sa ilang recommendation nya murag 1 year. Nag 1 year naman kay this is September Lapas na. 2022. So usa na katuig ang nakalabay. Apparently sa inyong video nga napakita wala man gyapon nasulbad ang maong problema. So atong follow-upon ang EMB ani ug unsa taman. Okay, sir. Oo, ma'am. Oo. Sir Charlie, aduna ka pa Yes, ma'am. laing imong idugang sa imong mga panahon earlier. O kanang sa among mga kaubanan diha sa silingan po dihang mga dapita nga wala lang nagpakabutabungo lang mo, wala lang sad mo react sa basa mong gibati gihawd sa tamo nga let us join ourselves nga ato ning usahan o maghiusa ta aron madunggon ang atong problema. Okay. City of Lapu-Lapu. Mao. Okay. Sakto sa. Magtinabangay ta dili lang kay kami taga Villarupina ra. Kamo diha kay balo ko nga apektado mo kanang palibot anang mong dam site. Okay. Dili lang siguro mo voice out. I don't know kung unsay rason. Ihanyo ta mo nga mo voice out mo para madungog ang atong mga kahatag ka sulbaran kinatong problema. Okay. Sir Mara na Charlie, siya ma'am sir. Yes ma'am. Sir Charlie, kanos ang next meeting niyo sa homeowners? Actually nagpaabot pa mi og kuan sir kung unsay development yun ana, then among chairman karon is in Mindanao man, then mabalik po siya, then magsabot rami kung unsa pa among sunod lakang. Okay. Musang paminawon kung unsay Dagan aning inyong dagan panawagan. ani basig na ay development ba gikan sa nga ilang kuan sa mo Okay. ikahatag sa mo sa LGU.
Okay. Okay. Sir Charlie, Oo. daghan kaayong napakipangutan na Luigi. Okay na. Okay, daghan kaayong salamat sa imong oras o Thank- sa imong pagtubag sa among tawag. Hinaot nga madunggan ni Mayor Ahong ang inyong panawagan ug tabangan sad mo namo og pagpadako sa inyong tingog nga mas daghang government agencies ang makadungog. Ang EMB for example, kay it's been a year man di ay inang report nya Mao unsa na. may nahitabo. So kani ang Mm. matabang dinhi sir ang pagpalanog sa inyong tingog. Pasalamaton gid mi dako kaninyo ana ma'am nga inyong gitikap ang among problema ug sa tanan nga nakasabot sa among paggibati. Magpasalamat mi hopefully nga iampo sad mi ninyong tanan nga Yes. masulban nga among problema. Okay. Og safe lang mo and ang inyong mga panglawas dinha sir di lang Maapektuhan. maapektuhan o grabe diha sa maong problema. Oo. Okay. Salamat kayo kayo ninyo. Sir Charlie sa Salamat. imong oras. Thank you so much sir ma'am. Okay. To So- 1 year na, Mildred, ha? No, Biha, no? So atong 1 year naman ya atong actually mga higala among gi-contact ang Lapu-Lapu City kay mas maayo manggod na nga kanang sa the same aning problema inyong napadayog ang problema makadungog sad og explanation at in the same Same slot, no? program the Oh. same karong panahon na. Oh. Kay para madunggan kay kung ugma pa what if ang nakadungog karon no di makadungog ugma so Mao one na. side ra ilang nadunggan. Mao na. I-reach out ta sa Lapu-Lapu City Government but we were informed nga kanang maghuwat na lang kuno sila sa report sa EMB. EMB kung Uy. unsa ang imando sa EMB sa ila. So well Pero remember, 1 year na baya niya nga problema. so Nga nung wala man ni masunod sa So, Lapu-Lapu City Government. if that is the case nga maghuwat man lang di ay ang Lapu-Lapu City sa maong reaction sa DNR unsa man di ay ang tingog sa mga taga Villa Rufina Rufina. subdivision 60 ra sila ka households but dili ba sa di ay sila angay paminaon sa ilang mga problema. Butante Dili sa pa biyan sad ni sila. di ay sila angay kanang tagaan og pagpasabot og unsa kay gi-invite man di ay ang dakbayan sa Lapu-Lapu Oh. ug kanang makig-istorya sila sa mga residente ug ngano wala pud sila gitunga didto no nga residente taxpayers man sila nya Mana. kaning maong problema baya ni sa dakbayan sa Lapu-Lapu. It's not just for the 60 residents, ha? Yeah, but even sa katong mga nearby, wala sad siguro mo na manggod kay kung wala manggod magkahiusa, wala dili gud bitaw wala mo utong na lang ba? Mao Kanang na. wa man tay choice. Ang katong uban nga can afford mo balhin, nakabalhin. Nakabalhin Pero na. katong dinha na gyud in town, wa sila Choice. kanang inana niya. Ang kani siya, so atong makitaan mo ra man gyud pud siya og open dam site, Mao na which is gyud. really violation sa kanang RA ecological 9003. 9003. So, hinaot nga kanang makig-istorya lang gud unta ta sa mga residents magpasabot nga mao ni ang gibuhat sa dakbayan sa Lapu-Lapu adunay mga limitations kay mao pa ni ang kanabang ang pagpasabot ra man gyud I think ang kulang kung mapasabot ni siya sa mga residente Oh. di man sad siguro ni sila mga yabag no nga kanang dili mo sabot kung unsa kay importante nga naay gibuhat ang dakbayan sa ilang problema mo I think that's what they're looking for nga mo take cognizance sa problema ni siya and mao ni ang among gibuhat. Pero Kay- magpaabot lang sila sa report sa EMB unsa man day ni. Kanang kuan lang. Murag ka ng personally I feel nga may pagka-insensitive to siya nga mingon lang tag maghuwat lang tag unsay order sa EMB. So we're being technical about it but Oh. we are talking of Lives. residents, mga upunganon nga ni pagawas sa ilahang problema nga angay pud madunggan. I know si Mayor Ahong is very sensitive kay na siya sa mga yungo sa mga taga-Opon. I hope you can find time Mayor Ahong to visit sa diha sa subdivision and see for yourself kung unsa man gyud di ay ang problema unsaon ni nato pagsulbad. The more unta nga
I'm sure ikaw mo action agad man gyud ka mayor. So Bitaw. hopefully this can be one of the problems nga imong maaksyonan right away kay sakto to ni duol naman sila sa they really follow the process Procedures. gikan sa barangay ni ngadto sila sa city hall ni ngadto sila sa MB so all the government offices ilan ang Mao na. giduulan but still wala pa gyapon sila nakita nga kana bang pagtubag sa ilahang nga makahatag og alibyo sa ilahang problema Problema. karon kay ang EMB may imsag naghatag na may recommendations o ang Since recommendations 2022 pa gani na. ang recommendation sa EMB nga ma-fast track ang katong pagtransport sa Waste. waste from the transfer station to the Landfill. landfill. Ikaduha, ang to immediate close the Close. transfer station and to implement the safe closure and rehabilitation plan. Kahibaw ta nga kaning pag-close sa transfer station mas dako ni nga problema kung i-close ni kay Oo. asa naman sad Ila asa naman sad ta magbutang sa atong transfer Deposit, station oh. before nato dadon sa ngadto landfill. sa landfill. So kanang mo posible mao ni ang rason nganong ang Lapu-Lapu wala pa nakapasiraan na kay wa pa Oh. sila nakita nga alternative nga lugar. Oh. Pero if this is the case, pwede gyapon natong i-explain diha sa mga residente Precisely. sa Rufina subdivision o sa mga nearby communities para Oh. sila kasabot nga ma-feel nila the government is taking action. Kay kung dili man gud na nato ma-communicate sa ila, they feel abandoned. Mao na. Yung mo nang mo ang ako nga mas maayo nga wala miyaw-yawon diri. Mao na. Pero sa to ha, problema day na ang kuan kinahanglan pa day na ipundo sa transfer station sa dili pa na ilabay Yes. dito. Kay dili man maato. Oh. Dili man na nimo kung can you imagine if gikan sa households ibutang na to nga kanang kuan gyud religious gyud kayo ang pag-implement sa Lapu-Lapu sa ilang segregation. So Ah. ang katong mga non-recyclable Ah. katong ilabay gyud sa landfill Ah. di na siya maato liman kag there are only pila to 5 ka trucks Trucks. mo karga sa waste from the transfer station To the pila ba ya landfill. ang volume so dili gyud na siya maato nya kung wa kay transfer station ang pag-travel going to To Dakuan wala na landfill. musamot og daghang uncollected garbage ang dakbayan. Kaning ang kuan ang transfer station kining dam site sa Lapu-Lapu binaliw ba gyapon or sa Konsolasyon ba to? I-mention. Dili ko sure kung binaliw ba sila or ari ba sila sa Konsolasyon. Magdili kaayo na wala na klaro dinhi sa report kung asa gilabay sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ilang basura. Dina ba sa Binaliw sa bukirang City. bahin sa Cebu City or sa Konsolasyon. Ah. But imagine still ibutang lang nato dili biya lalim ang travel from Lapu-Lapu City to Konsolasyon. Magi Ang traffic kana. nya ang kanang labayanan sa Konsolasyon may pagkabukirang barangay sad na siya. Ang dan dili maayo na nabe mga nahug nga dump trucks din ha. Bitaw. So kana siya usa ni ang mga consideration. Usa ni sa mga kanang mga mga nuisance ba sa problema nga naka-contribute nganong niin ato na to. I'm not trying to explain but base ni sa kanang mga earlier interviews nga kanang mga nganong dili dayon madala ba ang pag-transport man gud na ang Sa basura. sa gikan sa transfer station ngadto sa the final Oh. destination sa basura. Kay mo man sad na ang experience sa Cebu City nga monthly visit ang basura sa Ah. mga villages kay ang barangay ang mukolekta duha ra ka barangay trucks mukolekta dadun sa Facility. not even to the transfer station kay gisira na ang transfer station Kaning kaning sa Inayawan all din gisira na so diretso na sila dito sa Binaliw. So igabot sa Binaliw dili biya kamo ang Cebu City or Lapu-Lapu ra Mandawi po. pila ka LGUs naglabay din na so maglinya pa na sila usa makasud makalabay So dito. queuing ha. Pila na sila Queuing. kabuk Pila diha na na. sila kabuok. Oo. So usa na siya so kanang kung ma-explain lang unta sa atong mga opisyales diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu unsa na mga actions ang gibuhat sa maong problem mas makasabot sad siguro ang mga residents. Unya kung naapoy gamay alibyo labi na nang sa baho, maybe that is something pod nga kay niana man nga na ako no spray nga igamit. So Unsa na nga spray? ah, Papahumot? deodorant. No. So I think that's to minimize the odor. So Odor, ah. kung if we can have that regularly, then maybe dako na siya nga tabang sa mga residente Residente. dool sa area. Oh.
pero mao lagi na sa city government unta explain lang ay lang ingon nga maguwat lang si EMB kay mura bahala na sila diya o ilaing problema ina pa kastorya ba wala may labot na gamayng sensitive nga mga more insensitive nga kwan pero maybe ang pag-deliver siguro so pag manghinaot ta nga si city attorney city administrator Administrator. si Attorney Danny kaila ni namo siya sa Mm. una ato ni siyang numero uno nga source diha sa Cebu City Hall kay nag city administrator sa ni siya sa City Hall mo ni I'm sure he's a very nga official very sana kanang sensitive na siya Mo, inaot bati. Attorney Danny nga imo ning mahatagan og panahon og kanang mapasabot nato ang mga residente sa Lapu-Lapu. Villa Rufina Rufina. subdivision kay 30 decades na pud kuno in town. 3 decades, 3 Uy, decades 3 na pud in decades, town 30 sila years. punong nag-antos din na. So hinaot ma-minimize man lang nato kay sa una wala pa man kuno to ni lapas sa paril. Ay, Karon oh. na nabalaka na sila kay nilapas naman yun sa paril ang basura. So maybe naatay we need to add more nga makahawl og paspas atong basura ngadto sa sanitary landfill. Kay ang kuyaw ana kung magsiya nagpundo di mamahimon ng Smoky Mountain. No, di lang ang Smoky Mountain, but what if it will collapse to the nearby residents? Mo Mo na diha mo oh. na atong likayan nga wala lang unta nang inana kay eventually basig mo bigay na ang atong fence. Oh, so kana lang siya. So, Spill over o mag-landslide nga dili mao. mo na siya. Oh. Attorney Danny hopefully makatake kag action niyan. Wala. Okay. Sige. Sa atong pagbalik, atong hisgutan ang piso nga uminto sa plitihan, kauban si Director Monte Alto, ug ang pagkasira sa airport kaganinang buntag tungod sa usa ka Eroplano. sakyanan sa Philippine Air Air Force Force. nga sinati og problema. Sa atong pagbalik mga higala. Alright, Okay, balik we're sa back, mga Tulumanon. higala. Oo. So kani siya kagahapon ni gi-announce nga adunay 1 peso provisional increase sa plitihan sa atong mga pampublikong sakyanan. Oh, Aron sa pag-explain nato unsay pasabot anang provisional increase. increase. Kauban nato karon si Director Edgardo Monte Alto sa LTFRB. Director Monte Alto, maayong udto. Yes, may utog sa tanang tigpaminaw ni inyong programa. Yes, sir. Sir, unsay pasabot aning 1 peso provisional increase? Aduna pa bay mo follow ani or mao na gyud ni? Anytime nga mo nanapoy reduction sa atong fuel price, doon na tayo bracket ana nga mo determine og ato na pong ibalik sa kining original nga pamasahe. Okay. So dili gina siya nga permanent increase, so provisional kay doon na tayo sumbanan ana sa nato ibaba. Okay. Karon bago sir kay ninaog ba ang presyo sa gasolina?
kadaghanan man po sa gigamit man gud sa atong pampublikong sakyanan except aning mga taxi kay kuan kining Diesel. diesel. Ah, sakto. So Mm. karon sir, ang 12 pero ang kanang provisional sir, wala na siya time limit. That would depend on the behavior sa price sa fuel sa merkado. Yes, mo na itong sungbanan no dahil sa PUJ ra po na siya, Public PUJ. Utility Vehicles, both the traditional and modern. Modern Mm. jeeps, okay. But Mm. kinahanglan ba sila mangayo og taripa before makakolekta sila ani? Sa kagahapon mo among gi-announce nga kinahanglan mga taripa pero na ining abot nga guidelines nga dili na kinahanglan mo mga taripa. Katong daan nilang taripa papitlan lang to og kuan nga 1 peso increase. 1 peso Now, plus, okay. ang among wala na po'y bayad. Ang among advice sa ilaha nga mukuha lang sila dito sa opisina kay kami mo buhat og kuan then ang pirmahan sa ubos og napoy mga number sa ilaha dayon wa man ay bayad. Okay. So Mm. kani siya Basta- kaning maong taripa mangayo lang sila kopya dito sa inyong opisina. Ang Okay. kanang mga existing nato nga mga units nananay taripa sa daan Yes. nga pamasahe. Yes. Ila lang papitlan dayon. Amo na muna among recommendation lang namo sa ilaha kay pwede na magdili na mo adto. Mm-mm. Okay. Aron lang dili magkagubot ba sa pasahero kay among butangan dito og pilay discount sa mga PWD senior o estudyante. Marag yapon doon na discount na 20%. Ang Pananglitan kanang tanan. taripa nga inyong ipanghatag. Kanang among ipa-attach nga 1 peso increase then ibutang namo sa ubos discount 20%. So ang 15 pesos kanang sa modern PUJ 15 pesos na na. Mm. Ang discount ana is 3 pesos. So mahimong 12 na lang Ang bayro sa nun PWD. Yun. Ang bayro nun. senior o Senior. estudyante. Estudyante, oo. Mm. Kanang kuan, kanang traditional PUJ, kaya mahimo naman silang 13, so less 260. 2 pesos and 60 centavos. Kakita. So, muna lang na, sir. aron dili na magkagubot ba, kay kung dili na to butangan ingon ana, mag-argument man na sila sa Tinuod pasahero, yun na, kay sir. Oo na, no? Sakto yun na. mag-compute pa. So mas maayo gyud sa atong mga operators both sa traditional o sa modern jeep, mukuha mo sa katong taripa kay wa bitay bayad, di ba sir? Way bayad, Walay way bayad. bayad, mukuha ta dito. Dayon, kuan na siya ha, ang increase nato akong iklaro nga for the first 5 kilometers only. So, first 4 kilometers kay jeep First man na siya. four. First 4 kilometers mo na siyang increase 1 peso. Tapos kanang succeeding kilometer wala na changes. Maura gihapon tong sa una. Ang first for ang base fare ra gyud ang naay piso nga increase. Ang first 4 gyud may na piso. Okay. So, ang kanos ani siya magsugod, sir? Kining atong fare hike, sir? Karong Sunday, Sunday, October 8. Bali Saturday sa 12:01 kay naamang gihapon nagabiyahe, pwede na. Sugod na sila. Kolekta sa 15 pesos. Okay. Oo. Sige. Okay. Director Monte Alto, salamat kaayo sa pagtubag sa among tawag ug sa pagpasabot ni ining pagpasaka sa plitihan karong sugod karong Domingo. Alright. Yes ma'am, daghan sa salamat. Thank you kay sir. Salamat. Okay. Sige ha. So, mao na. first 4 kilometers Oh. di ay ang 15 So, pesos. So kanang for example atong plitihan 20 pesos, 21 ra gyud na siya. Wa di na siya mingon nga inig after sa 21 inig abot sa kwan ana din siya 1 peso dili ha ang kato ra dili. yung first 4 kilometers. So mura gito siya diha ang 1 peso. So, anara magdugang. Murag Oh. taxi ba? 1 Lockdown. peso ra gyud, 1 peso ra gyud ang increase. Anya kung naay discount mo tong 20% discount alang sa mga estudyante, PWD ug mga senior citizen Oh. nga katong kung 15 pesos ang inyong bayro nun 12 pesos kay 3 pesos ang discount. Sa Unya. traditional jeepney, 260. Oh, unya ang katura bang kuan na hinumdumi nga na anuhan gyud ni na nasampulan gyud ni sa Talisay City. Konduktor nga rude kay tinubagan Oy. sa senior citizen, gipinaltihan sa Ah.
sa City Toda O si Tito ni Da. Joy Tumulak. Uy, So nakatilaw. kung mo lang gina kung moreklamo kita nga mga residente nga kung mga sumasakay nga Mm. makabangga ta aning mga kaning mga konduktor nga murag Hari. hari kaayo, inconsiderate kay tanan nga bisag Mm. lisod na kayo, pasok ra gihapon din ha. Uy, Unya dili sakto muhatag og pliti, Sukli. usahay dili sakto-sakto ang pagkolekta sa plitihan. Pwede gyud nato na silang ireklamo sa LTFRB, sa atong kaugalingong mga local governments. na. Make sure to get the name at the same time ang plate number sa maong bus, sa maong modern jeep or traditional jeeps Og oras. ug oras kay ngano og kanang dili bitaw ni nato sila ireklamo mo padayon man ni sila ka mga hilas Mm. ka mga rude way pamatasan way respetar kana siya so makadisturbo ni siya nato kay mo take og time pero wala man say mabuhat ang gobyerno kung dili pud ta mo reklamo. Reklamo. So mao na Ay- madisiplina ning mga badlungon. Kabalotang kapoy ang pagreklamo paglinya ngadto sa opisina sa gobyerno apan kung dili nato ni buhaton wala say mahitabo magpatuyang gyapon ni sila sa pag kolekta sa dili mao nga plitihan mag overcharging gyapon ni sila mugara. Okay. So padayon ta Teya, kumusta ang atong kuan ron te? Asa ay kaganina Oh. day Luigi, Bernadette. almost 3 hours na nasira ang Mactan Cebu Cebu International International Airport Airport. tungod ining maong Cessna plane sa Philippine Air Force nga na abiriya diha Oh, sa runway. airport. Mm. Diha sa runway. In fact, adunay 17 ka mga Flights. flights nga naapektuhan sa maong closure nya kana bang mag-closure ta magkatay-katay na siya dayon. Mao na siya. So Delayed ang flights. So tulo ka oras from 2 in the morning until 5 in the morning kaganina 2:14 AM na ablihan pagbalik ang runway 5:09. So, so- mga naay 2 hours and 36 minutes delay. Mm. So mga adunay mga gikan sa Manila Cebu, Clark Cebu, Manila Cebu nga mga flights nga na delay including ang international flights from Cebu Incheon, Cebu Narita, and there's another one. Shanghai. Shanghai baning PVG. PVG is Shanghai. That's Pudong International Airport. So Okay. koan. So tulo ka international flights o 17 ka domestic flights ang naapektahan ni emergency landing sa Philippine Air Force Airlines, oo. aircraft, Okay, no? oo. So, asa ang mga way kurente, mga power disruption karong adlaw Teya? Ato i-play. Asa naman ni te? Nawa naman ka te. So naatoy sa Frank. Okay. Okay. So Karon ning adlaw September 30 to ang October katulang 4. October 40, Mandawi City. Ang karon lang adlaw naay sa Mandawi City. This is from 9 a.m. until 5 p.m. Adunay sa Mandawi City, sa Paylain te. Sa Paylain, Mandawi City lang ba? The City of Naga. Okay. Napod sila power Next interruption day, dito. San San Fernando. Fernando. So sa south ni. So pulo Next. siya sa mga south. So 9 a.m. to Wala 5 na, p.m. tulo lang. So, adunay mga lugar diha sa City of Naga, San Fernando, ug sa Mandawi City nga Mandawi. naka-experience karon og way kurente tungod sa mga improvements nga gibuhat sa Visayan Electric. So sa Labugon din niya, Mandawi. Okay. Okay, sige. So, Luigi, wa na tay oras, manamilit na ta, ugma na sad mga higala sa laing mga problema nga atong pangitaan og solusyon. Katong problema karong adlaw sa Lapu-Lapu, Kaning basura. kaning basura. So hinaot nga ato naman ning napadayag ngadto ni City Attorney Danny Almendras ug ni Mayor Administrator, no? Ahom oo. Hopefully matagaan ni siya og pagtagad ang maong problema. O may tagmotobag na ni sila, no? Ug at Hopefully the sa same atong time, programa. ato sad paninglon ang EMB. Atong i-try Oh. og invite ang EMB tomorrow. Nga 1 year naman ning inyong report. Unsaman ang action Update. inyong ibuhat Oh. against sa City Government of Lapu-Lapu. Unsa may mga penalties nga ilang ma-impose? Nana siya corresponding penalties, Luigi. Okay. Sige, Ato ito na na ang ato suwayan na ugma. sa taon ugma mga igala. Alright, ug magkatong beyond the headlines ng adlaw nga Miyerkules, October 4, 2023 din natong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong
paningkamutan nga mahatagan og solusyon ang inyong mga problema. Og labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad hangtod ug mapuhon. Ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe. Ayaw kalimot pagbisita sa sunstar.com.ph para sa mga nag-una og mga labas nga balita. O ang atong website katumbot nga muta na pagbalik sa atong episode karong adlaw, anaa sa atong Facebook pages ang Sunstar Cebu Facebook page, ang Super Balita Cebu Facebook page, ing man ang Sunstar Philippines Facebook page. Okay, Okay. maayong Maayong hapon. hapon.